Matagal nang hindi nagme-meltdown itong si Jace kaya hindi namin ine-expect na mangyayari ulit ito ngayong araw na to. Hi mga Marikoy! Kanina nga pala, hindi ngayon, mas maaga ako nagising para makapaglinis ako dito sa pangalawang bahay namin. Wala pa yatang 5 AM, nagising na ako. Napakasarap dito kasi kahit hindi ka mag-set ng alarm clock, magigising ka sa ingay ng mga manok, pati na rin sa mga nagtitinda ng tinapay. Anyway, pagkatapos ko nagwalis, nagmuni-muni na muna ako dito sa labas ng bahay namin. Nakakatuwa mga Marikoy dahil parang kailan lang nung pinapagawa namin itong bahay na to. At parang kailan lang nung tinanim ko yung mga damot halaman dito, ngayon napakalabong na. Katapos ko nagmuni-muni, naghugas na ako ng mga plato na pinagkainan namin kagabi. Ito yung kagandahan kapag nakabukod kahit hindi mo kagad hugasan yung mga pinagkainan. Pareho kasi kami ni Daddy Tano kapag gabi na tinatabad na kami maghugas ng mga plato. Kaya ang nangyayari mga Marikoy, tuwing umaga doon na lang namin hinuhugasan. Katapos ko mahugasan yung mga plato, nag-prepare na ako para sa baon ni Jace. Sandwich na may dalawang klase ng cheese yung ipapabaon ko ngayon sa kanya. Bukod sa baon, gagawa nga din pala ako ng extra sandwich na dadalhin namin at kakainin niya sa sasakyan. Kapag kasi hindi kami nagdala ng extra mga Marikoy, yung baon niya yung kakainin niya. Katapos ko ma-prepare yung baon ni Jace, nagtimpla na ako ng Shepo Apu. At eto nga pala yung mga ingredients niya. Alam nyo ba yung nagustuhan ko dito? Nakakatulong talaga sa akin kasi nababawasan yung cravings ko. Katapos kong makainom ng Shepo Apu, pumasok na ako dito sa kwarto at ginigising ko na si Jace. At every time na ginigising ko siya, lagi niya sinasabi sa akin, sleep more, lazy daw siya. At dahil medyo maaga pa at habang naliligo si Daddy Tano, nagligpit na muna ako ng kalat dito sa kwarto. Hindi na nga pala namin pinapaliguan si Jace tuwing umaga, every night time siya naliligo. Pero kaming dalawa ni Daddy Tano, hindi kami umaalis nang hindi naliligo. May therapy nga pala ngayon si Jace kaya sasama sa amin si Daddy Tano ipagdadrive niya kami. Nabihisan ko na nga pala si Jace pero hanggang ngayon nakahiga pa rin siya. Kaya sabi ko kay Daddy Tano, buhatin niya na lang si Jace, sa sasakyan ko na lang, ayusin yung buhok niya. Malayo yung school ni Jace kaya mahaba yung biyahe namin kaya marami kaming time sa sasakyan. Kaya umalis din ako na hindi nagsusukulay, sa sasakyan na lang ako magsusukulay. Si Daddy Tano yung driver mga Marikoy pero siya din yung magbubukas ng gate. Dating nga pala namin ng school, medyo maaga pa kaya meron pang time si Jace para makipaglaro sa mga classmates niya. Kapasok niya naman sa classroom, dumiretso kami dito kila ate ko. Every time na pumupunta kami dito, lagi talaga siya naghahanda ng almusal para sa amin. At syempre, pagkatapos namin kumain, umalis na din kami kagad dahil kailangan namin sunduin si Jace. Pagkasundo namin sa kanya, pinakain na lang namin siya sa sasakyan. Katapos niyang kumain, bumaba na kami sa sasakyan dahil oras na para sa therapy niya. Katapos nga pala ng 2 oras, mga Marikoy, tinawag nila ako sa loob dahil meron daw nangyari. At eto nga yung nangyari, meron kasing nilalaro si Jace na nilagay niya sa buhok niya. Pagkapasok ko sa loob, nakita ko talaga yung itsura ng mga therapist na nag-worry sila para kay Jace. At kagad, nanghingi talaga sila sa akin ng pasensya. At ang sabi ko sa kanila, okay lang dahil wala namang may gusto sa nangyari sa buhok ni Jace. Ginawa na lang namin itong sign para pagupitan itong si Jace. Kaya hindi na muna kami umuwi, pumunta na muna kami dito sa Moon's Beauty Salon. Kaso mga Marikoy, pagpasok namin, umiyak talaga itong si Jace at nagwala siya. Pilit siyang tumatakbo palabas at nag-worry ako para sa kanya. Dahil paglabas ng salon, stairs na kagad kapag hinayaan ko siyang lumabas, baka kung anong mangyari sa kanya. Kaya pinipigilan ko talaga siya dyan at ako lang talaga yung pumipigil sa kanya kasi kung dalawa pa kami ni Daddy Tano, baka lalo siya maguluhan. Naunawaan ko itong si Jace kasi ramdam na ramdam ko yung takot niya. Alam niyo naman mga Marikoy na itong si Jace, simula bata pa siya, comfort niya na talaga yung buhok niya. At simula nung unang gupit niya, doon talaga namin nakita yung mga signs sa kanya. Katapos noon, every time na pinapagupitan namin siya, laging ganito yung nagiging reaction niya. Natatakot din kasi siya dahil alam niya na mali yung nagawa niya. Napansin ko nga din pala na inaantok din siya kaya inayaan ko na muna siyang matulog. Pagkatulog ni Jace, nag-isip talaga yung mga staff dito sa Moon's Beauty Salon na kung anong pwedeng gawin para matanggal nila itong mga nilagay ni Jace sa buhok niya. So napapansin ko na nahihirapan na talaga itong si ate at napuputol na din yung buhok ni Jace. At dito na kami nag-decide ni Daddy Tano na paputulan na yung buhok ni Jace. Buti na lang talaga mga Marikoy, masarap itong tulog ni Jace. Kaya nagawa ni ating gupitan itong si Jace at eto nga yung natanggal sa buhok niya. Natabi nga pala namin ito para maiuwi namin. Tapos nag-decide na din kami na ipalayer na lang itong si Jace. Bawasan na lang namin ng konti para pagising niya hindi siya manibago. Napakagaling din itong si ate kahit ganyan yung posisyon ni Jace na kaya niyang gupitan. Hanggang sa makauwi nga pala kami mga Marikoy, tulog itong si Jace at ginising na lang namin siya bago kami bumaba ng sasakyan. Pagkagising niya
na mga Marikoy, hindi na siya umiiyak at okay naman siya. Tok, 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 tok.